Ay kamusta mga kaputol? Ay gabi pa nga lang ho, ay talaga naman naghahanda na din talaga ang aking asawa. Dahil kagabi niya pa ho talaga o nung isang araw niya pa ho talaga ako niyaya papuntang bayan. Rides nga daw, rides nga. At kinamagahan niya po ay sabi ko umuuna ako kasi nakakaawa naman kung hindi ko din talaga siya sasamahan. At sobrang prepare na prepare. Naghiram pa talaga ng carrier para dyan nangangaho ako isasakay. At sobrang sweet. O, di ba nga talaga namang handang pahirapan talaga ang sarili para lang makarating ng sablayan. At inaccept ko nga talaga itong challenge na to para sa amin dalawa na mag-rides nga daw kami gamit ang bike at hindi motor at hindi tricycle ang gagamitin namin kung talagang kaya nga ho talaga niya. O, dagdag ensayo. Ay, sadya nga akong batak na batak ang asawa ko pagdating talaga sa bike. At ayun nga, makalipas ang ilang oras ay nasa Jeya na nga ho kami, madadaanan at makikita nyo nga ho dyan yung mga gasolinahan ni Arbatin, tapos yung mga sira na kalsada na inaayos, na tawan-tawa din talaga kami kasi nga mga kaputol, lahat ng mga madadaanan talaga namin ng tao ay sadya talaga nakatingin sa amin dalawa. Ay hindi nga nila alam kung hirap na ba kami sa kalagayan namin. Tapos yung tingin ng mga tao, gulat na gulat kasi kalaki-laki ng dala-dala ni Aljon. Yung akalain mo, pinagsama yung 60 plus 60, o akalain mong kilos yun. Tapos isang bike lang yung dala-dala namin. Sabi ko sa kanya, nagkukwentuhan kami dalawa mag-asawa. Eto guy, bike mo ay sobrang tibay. Aba, sure na sure talaga naman, napakatibay nga ako ng bike ng asawa ko. At ngayon ko lang napagtanto na, kaya pala ako dito. Hindi din talaga ako natakot na sumakay kasi nga mga kapatol ay subok na tong asawa ko na to at syempre siya naman ang driver kaya drive safety. Huy! Syempre prayer muna bago talaga tayo umalis para talagang safe na safe at mag-guide nga tayo ni Lord. Makalipas nga ng isang oras sa aming pagbibiyahe ay nasa sablayan na nga ako kami at syempre kailangan ko ang pameriendahin ang aking napaka-special na driver. Nag-withdraw nga ako pala ako dito ng 800 pesos pero ay buti na lang din talaga mga kaputol ay meron pa din talaga natitirang 800 pesos sa aking pinadala na netizen. O diga, ay yun yung gagasusin namin. Pagkatapos nga din talaga namin pumunta sa land bank, ay eto na, biyahe na nga ako kami at maghahanap nga ako talaga kami dito ng paggawaan ng cellphone o cellphone repair mga kapatol. Kasi nga, kaya ho talaga kami pumunta ng sablayan kasi yung cellphone ng asawa ko, wala din talaga siyang signal. Kaya hindi namin magamit-gamit. Kaya nagdesisyon na din talaga si Mister na isama nga ho ako kasi nga, meron nga ho talaga akong mga sadya-sadya dito sa sablayan na kailangan ko talagang puntahan. At ayun nga, medyo nakahanap nga ako kami dito ng cellphone repair malapit sa palengke mga kaputol at malapit din sa pick up shop. Doon palagi din ako nagpapaayos ng phone. At habang nagbabike nga ako kami, yung lahat nga ako ng tao papuntang cellphone repairan ay nagtitinginan sa amin, yung tricycle driver na nagsisigaw sa amin na baka daw malaglag ako. Tapos yung mga nagdi-deliver ng parcel kasi nga hindi daw ako mahawak tapos nakuha pa daw ako mag-vlog-vlog. At lahat din talaga dinudocument ko nga ako mga kaputol kasi nga ako ay first time din talaga namin gagawin ng asawa ko dito. Bale, siya naman talaga yung nagpupumilit na i-carrier niya na lang nga ako ay for the go daw. O, edi deserve. Medyo may kabigatan lang din talaga mga kapatol ngayon nga ho. At ayun, pagkatapos nga ho namin ma-check up ang aringahong cellphone at hindi ho talaga kami nagwagid doon. Sabi ko sa kanya, kumain muna din talaga kami kasi nga alam ko din talaga na pagod na siya. Nakakalungkot kasi hindi namin napaayos yung cellphone dahil kapag binuksan daw yon ay program na daw talaga kung bakit walang signal. Ay sabi ko nga sa kanya, ay haspat-haspat na nga lang ho din talaga yung gamitin namin. Kasi nga kapag nag-i-internet siya, hindi gumagana yung dalawang blink-blink na light, hindi yun gumagana. Kaya pumunta din ho talaga kami dito. Sabi ko nga sa kanya, dumaan muna tayo ng karinderya. Pagkatapos nga namin dumaan ng karinderya at eto na nga, kumakain na nga ho kami. Bali 180 nga ho pala yung nagastos namin dyan sa pagkain, kaming dalawa lang. Ay sabi ko nga ho sa kanya, hindi tayo pwedeng umuwi hanggat wala tayong nabibiling pang ulam. Gastusin na natin yung 800 kasi bibili pa tayo ng pang ulam na pang i-content natin. Dahil nakakaya naman dun sa netizen kung hindi natin gagasusin dahil yung
yung bilin nun ay pang ulam. Eh syempre, pagkatapos nga namin kumain, hindi pwedeng hindi magliligpit mga kaputol dahil nakaugalian na din talaga namin magligpit. Syempre, marunong kang kumain, marunong ka din syempre magligpit. Diga nga ho. Tapos, sabi niya nga ho sa akin, inuugali din talaga namin dalawa mag-asawa na kapag halimbawa kumain kami sa mga gayang restaurant, ay magliligpit kami mga kaputol. At ayun, after so many years, ay balik na kami sa pagbabike at pagbabadyak. At ako syempre ay chill-chill lang. Upo-upo rides lang ba? Ganon. Pero ang sakit-sakit din talaga sa puwet mga kaputol. Tapos ang sakit sa balakang. Tapos maninibago din talaga yung mga katawan ko din eh. Dahil nga mga kaputol ay hindi naman talaga ako nagsasakay sa gayaan. Alam nyo ba, nakaka-proud yung asawa ko kasi nga kahit sobrang bigat ko, hindi niya ako pinapababa. Hindi niya din talaga ako pinapababa na. Sabi niya, ay huwag ka bumaba, kaya ko to, dagdag ensayo pa to. O, di ka nga. Siyempre, sa totoo lang, hindi din talaga biro yung magpadyak ng ilang oras pa Burgos to Sablayan, tapos Sablayan to Burgos. At ang problema pa, yung andito na nga ho kami sa Tabtaban, sa Tuban ba, ay may mga paahon dito, may pababa, may mga paahon, more paahon talaga dito pag pauwi na. Bali nun pumunta nga ho kami mga kaputol, ay madali lang yung biyahe namin kasi puro pababa lang yung dinadaanan namin, tapos dire-diretso lang. Nung pauwi na din talaga kami nahirapan. Kasi mas marami din talagang paahon kaysa sa pababa ng pauwi na. Hindi naman kami pwede mag-highway dahil nga sobrang layo na din. Tsaka magiging hapon na yung pag-uwi namin mga kaputol. Tapos sayang-saya pa siya kasi nga na-meet niya yung goal na hindi ako bumaba. Tapos nakaya niya daw na sa pataas ay maaahon niya. May pasigaw nga lang effect. So, sobrang kinukulit ko na siya dito kasi nga mga kaputol, nahihirapan na din na akong tumingin sa kanya dahil nga hindi rin talaga biro na sobrang bigat ko din talaga. Akalain niya yung 60 kilos o mga 63 na o yun din yung daladala niya tapos plus pa siya o diga. Pwede na nga daw ho kami mag-loop Burgos to San Jose naman, iyayaya niya naman ako. Ay sabi ko nga sa kanya, ay ayoko na, naawang-awa na ako sa iyo, Diyos ni marimahal. Magmotor na laang kiigde. At ayun, tuwan-tuwa naman siya sa paahon dahil na-meet niya nga yung goal ng paahon. Medyo inedit-edit ko na lang din talaga kasi hindi talaga kami nagtigil-tigil. Tsaka masyadong mahaba kung hindi ko siya nga i-clip ng video. Minsan pag may dumadaan pa nga dyan, sinisigawan kami, wow, ang sarap naman yan! Hoy, ano daw yung sarap naman yan? Iniisip namin kung ano yung masarap. May mga dala ba kaming pagkain na dapat masarap. Ang lamlam naman namin nadala ay yung pangkalburo. Kaya hindi din talaga namin alam kung paano nga sinasabi ng masarap. Siguro sarap sa feeling kasi in love daw kami sa isa't isa. Hoy! Tumigil lang naman kami saglit kasi sabi ko sa kanya, stop muna kami kasi kailangan namin bumili ng prutas para sa mga bata. Hindi kami pwedeng umuwi nang wala kaming daladalang pasalubong mga kaputol. At bumili nga ho pala ako dito ng 300 na mansanas dahil paborita nga ng mga chikiting yan doon sa bahay, lalo na si Gio. Sabi ko sa kanya, pahinga ka din muna. Sabi niya nga ho sa akin, hindi daw po pwedeng magpahinga kasi mas nakakapagod yung magpapahinga ka ng paulit-ulit kaysa yung dire-diretso na yung pagod mo, as in tuloy-tuloy lang dapat, hindi ka dapat pwede magpatigil-tigil kasi mas nakakapagod daw, mas nakakabalda yung palaging tigil-tigil kaysa yung dire-diretso, o diba, gusto niya yung mas napapagod siya. Tapos, sobrang sulit talaga at malapit na kami dito sa bahay mga kaputol kasi sobrang na-enjoy din talaga namin yung long ride namin dalawa mag-asawa gamit lang yung bike at na-experience namin yung pagod, yung hirap, tapos yung pagbabudget ng pera kahit wala. Tapos yung nakakatawang moment na kapag halimbawa may mga matrak na malala kaya ay ini-enjoy na namin yung sulit ng gilid ng pagbabike. At ayun, happy naman kami at ligtas kami nakauwi ng bahay for today's video. Ay hanggang dito na lang ang aming vlog. Nakauwi kami ng safe, nakapagpa-picture, nakagala at nakalanghap ng sariwang hangin dahil uminit na at hindi na naulan. Ayun, nagkabanding na naman ang kami at na-meet na namin yung goal na Burgos to Sablayan. Ano na naman kaya ang next? Hala, baka dito na kami talaga makilala. So, for today's video, ay hanggang dito na lang ang aming munting vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Thank you!